ulitin, purihin natin ang malakas ang ating buhay na Diyos na si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! God is good. And all the time. Amen. So palakpakan natin na malakas ang ating buhay na Diyos na si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Glory to God in the highest. Magandang hapon po, magandang umaga po sa lahat na nakatunghay po sa ating gawain sa FB po at saka sa YouTube. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos, ng ating buhay na Diyos na si Yahweh El Shaddai. Magpapatuloy po tayo. Mayroon po ba tayong mga baguhan? Praise God. So mayroon pong ipinadala ngayong araw para pong ating welcome. Hali po kayo sis, huwag po kayong mahiya. Glory to God. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat mga kapatid at ating pong awitan ng welcome song ang ating kapatid. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pag-ibig ang siyang laman sa puso ng bawat isa. Siya ay manahon. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin na malakas ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God. Sister, nagagalak po kami na kayo po'y dumalo sa araw na ito ng gawain ni El Shaddai. At ipapakilala ko po sa inyo yung gawain itong inyong nasumpungan. First time niyo po talaga umaten ng El Shaddai. So ang El po, ang El Shaddai ay isang Catholic Charismatic Renewal. Ang El is God, ang Shaddai is Almighty. So God Almighty. Ang El Shaddai ay isa sa mga pinakilalang pangalan ng Diyos in the Bible. Ang ibang ibig sabihin is God who is more than enough and God is sufficient, the all-sufficient one. Amen? So, ang gawain, ang El Shaddai po ay mayroon pong layunin. Ang layunin po nito ay upang ihayag sa madla ang kabutihan, kadakilaan ng ating buhay na Diyos. At higit sa lahat ay ang mga tao ay tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tayo po ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen? So ang gawain pong ito ay mayroon pong gawain mula Monday hanggang Friday. So dito po tayo sa St. Joseph, 12, from the Mass hanggang 2:30. Everyday po yun. So, pag Saturday naman po at saka Sunday, sa saykong pong gawain. So, anong araw ang diyo po ba sis? Sunday. So, ang gawain ay sa saykong from 11 hanggang 2:30. At i-guide po kayo sis ni Sister Delia para po'y tuloy-tuloy ang iyong pagdalo sa gawain ng Diyos. Nariyan po yung aming schedule at saka yung panyo po. Yan po'y dinadasal ng lahat ng mga prayer partner ng all over the world from 6 o'clock
at 12 o'clock in the noon, at saka 6 o'clock in the morning, at 6 o'clock in the evening. So makiisa po tayo sa panalangin. Ang panyo po ay walang bisa, kundi ang salita ng Diyos na nakasulat po diyan. Ako ano po ang ating kahilingan, ano man po ang ating mga karamdaman, atin po itong dasalin at maghihimala po ang Diyos sa ating buhay. Amen? So, sister, taga-saan po kayo sa atin? Magpapakilala po kayo, sis. I'm from Isabela po. Praise the Lord. Ang pangalan mo, sis? Jera po. Jaira, Sister Jaira, taga Isabela. So, siya po ay kasama ni Sister Delia. So, nawa sis, ay patuloy kang magdalo sa gawain ni El Shaddai. Patuloy natin ialay sa atin ng Diyos, sa Diyos ang ating buhay dahil siya lang po talaga ang ating matatakbuhan at masasandalan dito po sa abroad. So, God bless you, sis. At God bless. At makabalik na po kayo sa iyong upuan, sis. Amen. So praise the Lord. Glory to God in the highest. So muli, palakpakan na natin ang Diyos na buhay na malakas na malakas. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Buhay ba ang ating Diyos? Amen. Amen. So tayo ba'y pinagpala? Amen. Glory to God. Amen. So, sino pong una-unang magpatotoo? Amen. So, halika po kayo, sis. Parangalan natin ng ating buhay na Diyos. Halika na, Sister Rio. Praise God. Amen. Tunay nga po, napakabuti na ating Diyos na buhay. At salamat sa Diyos kasi nakapagsimula na po ako sa bago kong amo. Dahil po, nilis po ako ng amo ko. So, mag 2 weeks, 1 week, more than 1 week na po. So, ang alaga ko po ngayon ay 14 pusa. So, salamat sa Diyos. Dahil sa kakayahan, sa karunungan na ipinagkaloob niya. Kasi yung work po is, nung una, is palang allergic po ako, nagsuka po ako, ang daming balahibo ng pusa, yung amoy po. Pero salamat sa Diyos, yung unti-unti ko na po siyang nai-immune, sabi ni sis. So, salamat sa Diyos kasi ang trabaho ko lang po talaga is yung pusa. Na, yun po yung routine ko, maglaga po ng itlog at plansahin lang po yung 2 damit ng amo ko, magtupi ng damit, maglinis. Wala po akong cooking. So, salamat sa Diyos is magaan po yung work. Kahit minsan nandun po si amo, is salamat po dahil wala po siyang pagtapos ka na magpahinga ka, sabi ni amo. So, thank you Yahweh dahil alam mo po na noong pong nandun pa po ako sa dati kong amo dahil ramdam ko na po na may mangyayari. Na-discern ko na po, salamat sa Diyos sa discernment. Naramdaman ko na po talaga na i-release po ako. Hiningi ko kay Lord na bibigyan ako ng panibagong amo ni Lord na yung kalooban po niya. So pagkababa ko po ng 15 po ng gabi, isang interview lang po yon, isang agency lang po yon, yun na po yung amo ko po ngayon. Hindi na po ako naghanap. Talagang hindi po ako nahirapan. Parang isang buwan na yung sahod ko, tapos sa sahod na naman po ako. Yung dire-diretso na po siya, hindi po ako talaga tumigil sa flat ng matagal. So thank you Yahweh. At salamat din po, tunay nga po, ang ating dila, ating sinasabi ay may kapangyarihan. Kasi nung Friday, pumunta po ako sa kasama ko sa bahay dati kasi kinuha ko po yung tea na naiwan ko po doon sa bahay. Ang sabi ng kasama ko, yung binayad ni amo sa'yo is kulang. Ang sabi ko sa kanya, kung kulang man yon, si Lord na ang magdadagdag po noon. So salamat sa Diyos. Kasi tunay nga po, hindi po sa pagyayabang po, agad-agad answer prayer po ako. Dahil po sa pamagitan ng pagtatrabaho ko po sa kanila ng 3 years, yung sinasabi ko pong pinapatutuo po ko na lupa na nabili ko dahil sa pagtatrabaho ko sa, sinamantala ko po kasi yung malaking sahod na sa 3 years na po yun, bumili po ako nung lupa na answered prayer din po yun, yun yung hiningi ko sa kanya. Ngayon, yung lupa na yun, sa gilid po niya, is pinapatayuan na po ng kalsada patungo sa bayan po namin. Kalsada po yun. Sabi po ng engineer, yung lupa ninyo is tataas ang value.
So dadagdag po siya. So sinisimulan na po. So napag-isip-isip ko, tunay nga na napakabuti mo, Lord. Yung sinabi ko sa kasama ko na si Lord na magdadagdag. Dahil po, yung pera na pinabili ko po doon, galing naman po sa pinapasahod po ng daddy kong amo. So hindi lang po yun dodoble, triple in the long run. Dadagdagan ni Yahweh El Shaddai. So sa Kanya po ang papurit, pasasalamat. Thank you, Yahweh. Sa iyo po ang papurit. To God be the highest glory. Amen. Amen. Praise God. Salamat po talaga sa Diyos. Naniniwala po tayo sa salita ng Diyos. Tayo po'y mga mananampalataya at mga anak ni Yahweh El Shaddai. Sabi nga po niya sa Romans 8:28, in all things God works together for good, for those who love Him and those He has called according to His purpose. Amen? Praise the Lord. So mayroon pa pong magpapatotoo. Praise God. Hali po kayo sis Rosie. Amen. So palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Muli po, ibabalik ko lang po ang paltaos-pusong pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil bigla-biglaan po akong pinagbakasyon ng amo ko na umuwi ako ng 10 days lang po. Linggo ng umaga, sinabi niya sa akin kung gusto ko daw umuwi. Sabi ko, sige. Sabi ko, pero wala akong hawak na pera. Wala po akong kasi hindi ko naman po plano na umuwi. Ang plano ko talaga next year dahil sasabayan ko yung dalawa kong kapatid na nasa Canada. May usapan kami na magre-reunion kami. So, yun po ang plano ko. Pero iba talaga ang plano ni Lord dahil nung 11 ng Mayo, sabi niya sa akin, gusto mong umuwi. Kasi nagpapaligo ako ng aso. Bigla na lang niyang naisip na magbakasyon daw ako kasi nga ililipat niya yung kapatid niyang matanda sa bahay. Ako ang mag-aalaga. So parang ang niya na pag nalipat na yung matanda, hindi matatagalan na uli akong umuwi. So sabi ko, okay lang. Sabi ko, sige. Pero wala akong mga malaking hawak na pera. So, nung naman, binigyan niya ako, in advance na naman niya yung long service ko. So, nabawasan na naman. Amen. Thank you, Lord. Kaya binigay niya sa akin yung long service ko. And then, sinabihan niya ako ng umaga ng linggo. And then, kinahapunan, pumunta agad ako dito sa Worldwide, kumuha ng ticket, binigyan niya ako ng 3,000. Sabi niya, ang sobra doon, akin na pantaksi ko. Praise God. Thank you, Lord. Kaya, salamat sa Diyos dahil masaya naman po ang aking bakasyon kahit 10 araw lang. At kasama ko rin yung dalawa kong apong makulit. Kaya, thank you, Lord. Thank you, Yahweh. Thank you, Holy Spirit. Praise God. May time pa po tayo mga kapatid. So wala na po tayong time. So ang magpatotoo pa po ay next Friday na lang po. Amen. So tayo po ay dadako na sa pambugan na panalangin na ito po ay hatid sa atin ni Sister Delia Pacana at sa pagpupuri sa ating buhay na Diyos na si Yahweh El Shaddai. Tayo po ay pangungunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong at ang magdadala po sa atin, maghahatid ng banal na salita ng Diyos ay ang ating elder disciple, Brother Bay Gonzales. Purihin natin na malakas ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Holy Spirit, you're welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome into our life. Holy Spirit, take complete control. Hallelujah. Banal na Diyos, dakilang Ama, nga makapangyarihan sa lahat. Yahweh El Shaddai ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na lumikha ng buong sangkatauhan. At ikaw ang Diyos na nagbigay ng aming buhay at kinabubuhay. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan sa lahat ng bagay. Dahil we can do nothing without you, O Lord God. Lord Jesus, sa mga sandali nito, nang dito kami lumalapit sa iyo, Panginoon,
Hingi kami, Panginoon, ng divine knowledge, divine wisdom, divine understanding sa banal na salita na ipahatid mo sa araw nito sa pamagitan ni Brother Bay Gonzales. Kaya gamitin mo siya mightily and boldly for the glory of your name. Itago mo siya sa likuran ng iyong kaningningan, ang siyang makita sa kanya, at pagpalain mo ang mensaheng ihatid niya, Panginoon. Sundan mo ito ng tandang himala at kababalagan sa pangalan ni Jesus. At amin din, Ama, tinataas sa mga oras nito, oh Lord God, ang iyong mga gospel choir and band. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo sila samahan at gabayan, at pagpalain mo mga awiting inihanda nila sa araw nito. Nito magdala, Panginoon, magbubukas, Panginoon, ng durungawan ng langit, at ibuhos ang pagpapala sa lahat ng mga anak mo na umaasa lamang sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras nito, sa iyo namin hinabilin pinagkatiwala, Lord, ang lahat ng aming mga prayer request, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nang sabi mo, Lord, hindi pa namin nababanggit, ay ito ay tinugon mo sa pangalan ni Jesus. Kaya, Ama, sa iyo namin hinabilin pinagkatiwala ang lahat nito, Lord God, at inaangkin namin ang isang matagumpay, Panginoon, ng iyong banal na gawain sa araw nito. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Kumusta na kayo? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Sige, pumalakpak ang mga tagumpay. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. We welcome the Holy Spirit in our hearts and minds. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord. Come, Holy Spirit, Lord Jesus. Holy Spirit, take over. Full of worship. Full of passion me, Full of worship. full of passion me. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay dakila at mabuti, marapat lang siyang purihin, sambahin at ating awitan. Amen? Amen. Ayon sa awit 98 verse 1, umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang mahirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Amen? Amen. Praise God! Ang ating mga kapatid ay handang-handa ng magpuri. Amen. Amen. Praise Praise the Lord. God! Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Praise God. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sumayaw tayong lahat. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit, wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit, wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasambahin kita habang ako'y mahihinga sa iba't ibang tiyempo. Pupurihin kita
sa'yo. Praise God. Hallelujah. Amen. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit. Wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit. Wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasambahin kita habang ako'y may hininga. Sa iba't ibang tiyempo, pupurihin kita, Panginoon. Ako'y magcha-cha-cha, ako'y magmamarcha, ako'y magbubugi habang nagpupuri. Ako ay lulanda hanggang sa magdama. Ako'y sisigaw, ito ay para sa'yo. Ako'y magcha-cha-cha, ako'y magmamarcha, ako'y magbubugi habang nagpupuri. Ako ay lulanda hanggang sa magdama. Ako'y sisigaw, ito ay para sa'yo. Cha-cha-cha. Ako'y magcha-cha-cha, ako'y magmamarcha, ako'y magbubugi habang nagpupuri. Ako ay lulanda hanggang sa magdama. Ako ay sisigaw, ito ay para sa'yo. Amen. Palakpakan mga kamay na yan sa ating Diyos. Amen. Ang lahat po ng ito ay nagagawa dahil po sa tulong po ng Diyos. Amen. Amen. Sino po napagod? Wala napapagod po. Amen. Dahil napakasarap po magpuri, umawit po sa ating Diyos. Amen. Lahat po kaya po natin gawin. Amen. Kahit po may mga, yung iba po may mga rayuman na. Ayan, lahat po kaya natin gawin dahil po sa presensya po ng ating Diyos. Amen? Amen. Yung mga patitas po ang ating mga kamay. Yung pinakamataas po. Sabihin nyo nga po, Hallelujah! 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 Yung pinakamataas po, Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Patuloy tayo magpuri sa ating Diyos. Sabi nga po sa aklat po ng mga Epeso, chapter 2, verse 4. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakilya ang pag-ibig niya na inukol niya sa atin. Amen? Sino po ba rito nakakaranas po ng pag-ibig ng Diyos sa mga kamay? Amen? Lahat po tayo, amen? Sagana po tayo sa pagmamahal po ng Diyos. Kahit po makasalanan po tayo, patuloy po tayong iniibig ng Diyos. Amen? Patuloy po tayong nangyakap ng Diyos. Patuloy po tayo niyang pinagkapala, hindi lang po sa ating, maging sa ating pong pamilya. Amen? Amen. Mga nakaranas po ng pagkapala ng Diyos, taas po nga mga kamay. Ng pinakamataas po, hallelujah. At patuloy tayong dumulog sa ating Diyos na pinagmumulan po ng biyaya, ng pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Amen, hallelujah. Nais po na damin po natin ang presensya po ng Diyos sa lugar pong ito. Gawin po natin isang panalangin po ang awiting ito na para sa Panginoon po naman. Hallelujah, praise the Lord. Karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya
tumbasan. Habang hindi karapat-dapat, yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Salamat sa sungkunang biyaya mo. Sambahin ka, purihin ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise the name of the Lord Jesus, God Almighty, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai.
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O banal na Diyos, naming Amang nasa langit, we praise you and glorify your name, O Jesus. I-bless mo, Lord, ang pagtitipong ito. Ganun din po ang iyong lingkod, ang mandaluyan ng iyong mga salita. I-bless mo rin ang bawat dumalo at mga nanonood sa Facebook at sa YouTube. Yahweh El Shaddai, kayo po ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At kayo rin ang Diyos na nakakaalam ng bawat pinagdadaanan ng mga kapatid naming ito. At kayo rin ang makapagbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan dahil sila po ay lumalapit sa iyo. At sinabi mo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal na tabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin mo. Lord, sa oras na ito, katagpuin mo po mga kapatid namin ito. Sa pangalan ni Jesus, sinahabilin po namin sa iyo ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Taas ang kamay. Yan. Alam mo ba, pag nakataas sa kamay mo, parang maginhawa yung pakiramdam? Amen.
Pero yung mga nakahalokip-kip, para bang walang kalayaan. Mga nakagapos, no? Masarap yung ayan. Pag nag-jogging kami, huwag ka agad tumakbo. Magkuhan ka muna, ganyan. Para yung dugo ay dumaloy sa lahat ng kaugatan. Okay, sa pagpupuri sa Panginoon, sabi ni Lord, tandaan nyo, ang pagtaas ng kamay ay tagumpay. Amen. O bakit nakahalokip-kip ka, ha? Pagtaas ng kamay ay tagumpay. Ang pagtaas ng kamay may power. Amen. Amuin mo yung katabi mo. Hindi, totoo yan. May history yan eh. Habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalangin siya sa bundok, yun naman dalawang kasama si Caleb at si Hor. Pinagmasdan, pag nakataas ang kamay ni Moises, lumalakas ang mga sundalo, hindi sila natatalo. Tao lang si Moises, napapagod din. Binaba ni Moises yung kamay, sabi ni Moises, kapoy na, kapoy. Aba, nangihina yung mga sundalo nila. Kaya sinabi ni Caleb at ni Hor, may power itong pagtaas ng kamay ni Moises. Halika, dadalhin natin si Moises doon sa dalawang bato. Yung parang giwang. Tinukuran nila ang kamay ni Moises sa siko. Hindi na mapapagod si Moises kasi may tukod na eh. Ngayon, buong maghapon, tagumpay sila sa labanan. Amen. Kaya yung mga taong palugo-lugo, sabi ng demonyo, lagot ka sa akin. Pero yung mga taong nakataas ang kamay, sabi ng demonyo, ay siya, delikado tayo riyan. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Yeah! Hallelujah. Yun. God is good. All the time. All the time. God is good. Yun. You know, our topic is about the kingdom of God is like this. This kingdom. The kingdom of God is like this. Ito po ay sa Mark 4:26-34. Jesus went on to say, the kingdom of God is like this. A man scattered seeds in his field. He sleeps at night, is up and about during the day, and all while the seeds are sprouting and growing, yet he does not know how it happened. The soil itself makes the plant grow and bear fruit. First, the tender stalk appears, then the head, and finally, the head full of green. When the green is ripe, the man start cutting in with his circle because harvest time has come. So, what shall we say? The kingdom of heaven is like as Jesus. What parable shall we use to explain it? It is like this. A man takes mustard seeds, the smallest seed in the world, and plants in the ground. After a while, it grows up and becomes a bigger of all plants. It put out such large branches that the birds come and make their nest in the shade. Sabi dito ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang na naghasik ng binhi. Ang kanyang bukid, pagkatapos niyon,
magpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tumubo at lumago ang binhi nang hindi niya namalayan kung paano. Ang lupa siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga bunga. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin may hambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus. Anong talinaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim at lumago ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Magkakasanga ito at malalabay anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos, pasalamatan natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, Di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di Magigiba. Yahweh. Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Amen. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, Di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. Pag-asa. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Amen. Talo mo pa yung nakasandal sa pader. Di magigiba. Ngayon ko lang narinig yan eh. Matagal na yung awitin na yun eh. Amen. Matinik talaga ito si yung dalawa, si Brother Jeffrey, Brother Doming, no? Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Sino makakagiba kay Kristo? Amen. Ha? Eh, mayroon dyan, sumasandig sa apam, sumasandig sa sumasandig sa biyanan, sumasandig sa Huwag kayong aasa sa tao. Si Kristo ang pag-asa. Si Kristo ang pag-ibig. Si Kristo ang sandigan di magigiba. Okay, magsiupo po tayo. Alam nyo, yung Thursday, halos mapuno na nila ito eh. Yung isang linya na ito.
Oh, may akay na naman si Madam dito. Alam mo, masarap kasi pag makaakay kayo. Ha? Ako, pag ako mag-akay dyan sa Central, piliin ko yung mga nakasimangot at nakaumiiyak. Sigurado sasama sa akin yun. Oh. Yung may problema, madaling akayin sa gawain ng Panginoon. Pero yung yung ang tawag nun, yung parang walang pakialam, sabi, busy ako. Wala namang kinabibisihan. No? Nakita niyo, puno to pag pag misa. Ha? Yung paanyayan la, okay, after this mass, may gawain si LC. Walang pakialam yung iba. No? Sabi ko, ang natitira dyan, yun yung mga tupa ni El Shaddai. Amen po ba? Yung mga naiwan dyan, yun ang mga nakasandig kay Kristo. Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Tandaan nyo yan. Okay, ngayon, ito na yung sinasabi ni Lord. The kingdom of God is like this. Okay, makikita niyo kung bakit ang Israel ay ang liit-liit lang. Diyos ko po, mga kapatid. No? Pag biniyay mo yung Israel from north, ang north nasa Sea of Galilee. Yung south, papuntang Bethlehem. No? Ang lalapit lang noon, ang liit ng bansang yun. No? Tapos, batuhan pa. Sabi ko, paano naging mayaman itong bansang ito? At superpower pa sa armas. No? Kasi binigyan sila ng Diyos. Sabi ni Lord, Israel, Israel, ikaw ay akin. Ang sino mang lumaban sa iyo, ako ang kanilang makakalaban. Kaya ang El Shaddai, pag inawit mo, age to age you're still the same by the power of your name. Kaya yung Psalm 91, sinasabi ko sa inyo, sauluhin ninyo kasi yan the most powerful prayer sa Israel. No? Tapos, sinabi ng Panginoon, sinabi niya ang kanyang kingdom, ang kanyang kaharian. Kung saan si Jesus, yan ang pinakasentro. Mayroon nga nag-illustrate sa akin, Brother Bay, mayroon kaming tinatawag na, pag turista ka doon, kailangan bumili ka ng yung map. Yung mapa na yon, mayroong mapa ng buong mundo na nandun lahat ng bansa. Nilatag sa akin, tingnan mo yan, ang mapa. Nasaan ang Israel? Sa pinakagitna, parang tuldok lang. Pero pag pinahiga mo yung tao, para yung pusod. Ano ang pinakagitna sa buhay ng tao, sa katawan mo? Di ba yung pusod? Yun. Yan ang dahilan, Brother Bay, kung bakit itong bansang ito napakaliit. Mayroong pangako ang Diyos. Kasi ito yung kanyang kingdom. Kanyang kaharian. No? Tapos sinabi sa akin, tandaan mo ito, Brad. Pag naggera sa buong mundo, ang pinaka-safe at maraming ligtas na tao ay sa Israel. Sabi ko, paano mangyari yun? Basta mayroong kapangyarihan na kahit umulan, Brother Bay, yung bomba, pagdating doon sa bayan ng Diyos, umuusok lang para mga kwitis. No? Di ba nung magpaulan ng missile si Saddam Hussein? Pagdating doon sa Jerusalem, umuusok lang. Sabi ko, gusto ko maranasan yan. Dumating ako doon. Biyernes. Linggo, anniversary. Ang anniversary doon sa Santa Marta Parish Church, kung saan yung bahay ni Maria, ni Marta, at ni Lazaro, yun ang malaking simbahan. Sa tuktok, tandaan niyo, tuktok, ibaba, Jerusalem yun. Kaya kitang-kita mo lahat yun, kung anong nangyari, kasi nasa tuktok nga eh. Sabi ng isa,
Brother Bay, may mangyayari mamaya. Sabi ko, anong mangyari? Uulan mamaya. Sabi ko, anong uulan? Pagpapala? Hindi. Uulan ng missile. Kasi, in-announce na po, na-intercept na eh. Alam mo ba yung missiles from Iran, 48 hours naglakbay. At sabay-sabay yun, 340 missile. Bababa lahat yun sa Jerusalem. Kasi ang target po ng kalaban, Jerusalem. Kasi ang pinakasentro at tirahan ng mga Hudyo ay ang Jerusalem. Tel Aviv, ang dami doon. Lahat ng tao halo-halo doon, nandoon. Lahat ng mukha ng tao nandoon, may maliit, may bigutilyo, lahat ng klase ng tao nandoon sa Tel Aviv. Pero yan pinakasentro ng komersyo ng Israel. Itong Jerusalem, parang ano lang talaga sa mga Hudyo, yung mga mayamang Hudyo doon sila. Kaya yon ang sentro kung bakit doon lahat pinabagsak at nandoon lahat ng mayamang tao, mga Hudyo sa Jerusalem. Alam mo ba yung Jerusalem? Yung sinasabi doon ng Biblia, yung Mount of Olive, nandoon lang sa kabila. Sa kabila lang. Pag nandoon ka sa Mount of Olive, sa pinakatuktok, ang daming camel doon. Kaya nakakita na ako ng camel, no? Malalaki. Kuba. Yung camel pala, kuba. Pagkatapos doon, sabi ng isang, brother ba, dito ka tumayo? Bakit? Dito tumayo si Jesus. At doon umiyak si Jesus. Totoo bang umiyak si Jesus? Oo. Umiyak si Jesus dahil ayaw siyang tanggapin ng mga Hudyo. Alam mo ba, sabi ni Jesus, Jerusalem, 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 ilang bisis kitang kupkupin. Bakit ayaw mo sa akin? Pero mahal na mahal pa rin kita. Umiiyak si Jesus, 2 bisis siya nagdasal doon, Jerusalem, Jerusalem, ako'y katulad ng isang inahing manok at kayo ay parang mga sisiw. Gusto ko kayong lukuban ng aking malabay na pakpak. Bakit ayaw niyong pumasok? Kaya nandoon yung salmo, lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak. Nakita ba kayo ng manok na maraming sisiw? Pagdating ng agila, idinidipan niya ang kanyang, tapos takbuhan na yung mga sisiw doon sa pakpak ng manok. Hindi nyo ba alam na ang agila takot sa inahing manok? Kasi mamamatay muna yung inahing manok bago niya makukuha ang mga sisiw. Sa YouTube, mayroon akong napanood Ang agila, binugbog ng inahing manok. Sabi ko, takot pala itong agila na ito sa manok. Yung inahing manok. Talaga naman halos mamatay yung agila lumipad na lang siya palayo ngayon, sabi ni Lord, doon din ginanap yung panalangin, may bundok doon. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo po kaming manalangin, di po kami marunong. Nandoon yung the Lord's Prayer, sabi ni Lord, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Thy kingdom come, thy will be done on earth. At doon naganap lahat yun. Ang mga alagad laging dinadala ni Jesus doon sa bundok. At yung bundok ng Golgota, kung saan si Jesus ay pinako sa krus, doon siya inilibing sa bundok na yon. Ngayon, wala ka na makikitang bundok doon.
nasa tuktok ng bundok, ang napakalaking simbahan ng pangalan niya ay Holy Sepulchre. No? Alam mo yung Holy Sepulchre? May obispo doon. Ang pangalan niya si Nicodemus. At nagulat ako nung tinawag ng MC, Brother Bay, ito ang atin pong program. Our mass celebrant, Bishop Nicodemus. Buhay pa si Nicodemus? Ha? Kailanman ang si Nicodemus, hindi po siya mawawala sa eksena. Siya po ang guro ng Israel, Pariseo, guro sa Sinedrin na naniniwala kay Kristo. Ha? Siya po yung nagtanong kay Kristo, si Nicodemus, paano ako ipanganak muli? Tiguwang na ako, mayaman na, matanda na ako. Ano sinabi ni Jesus? Nicodemus, Nicodemus, guro ka pa naman ng Israel. Di mo alam? Di ko alam. Sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka. Kailangan kayo lahat ipanganak. Basahin niyo yung John 3 hanggang sa 7. Nandoon yan. No? Amen? So ngayon, hinahanap natin ang kaharian ng Diyos. Jesus is with you and Jesus is with me. The kingdom of God is upon you. Ang kaharian ng Diyos na sa iyo na, sa puso mo. Kasi hindi naninirahan si Kristo sa bato, naninirahan siya sa tao na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon niya, sariling tagapagligtas, hari ng Kanyang buhay. Yun ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Hanap kayo ng kaharian ng Diyos. Ha? Ang kaharian ng Diyos na sa iyo na. No? Nung tanggapin mo si Jesus, nung mabaptize ka ng Holy Spirit, ang kingdom ni Lord nasa iyo na. Amen? Ang mga taong wala sa kanilang kaharian ng Diyos, wala silang panahon sa gawain ng Diyos. Wala silang panahon makinig sa salita ng Diyos. Wala silang panahon magbasa ng Biblia. Mas gusto nila ang mundo. Gusto nila ang chismis. Gusto nila ang away. Gusto nila ang patayan. Amen? Kaya may topic ako dito nung isang linggo. Napakakitid ang daan patungo sa langit at kakaunti lang makakasumpong nito. At napakalawak ang daan patungo sa impyerno at ito ang dinaraanan ng maraming tao. Amen? Amen po ba? So ngayon, itong kaharian ng Panginoon, kinuha niya hindi buto ng abukado. Napakalaki ang buto ng abukado. No? It's a parable na ang pinakamaliit na buto sa balat ng lupa ay ang buto ng mustasa. The smallest among the smallest seeds, ang butil ng mustasa, na hindi mo halos makikita pag hindi mo ginamitan ng microscope. Ha? Amen? At hindi naghahanap ang Diyos ng malaki sa buhay natin. Kahit sa pananampalataya, ang sabi ni Lord, kung ang pananampalataya ninyo kasing laki man lamang ng butil ng mustasa, lahat ng bagay mapangyayari ninyo. Ang bundok na yan, pwede ninyong palipatin sa kabilang bundok. Amen? Kaya sabi ni Lord, huwag kayong mag-aalinlangan. Manalig kayo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay mapangyayari ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, dito na tayo sa ating aralin. Ay, alam mo, hindi ako nagagalit ha.
The kingdom of God is like this. Sa verse 26, nandoon po ang pinakabuod ng atin pong pag-aaral. Jesus went on the says, the kingdom of God is like this. A man scatters seeds in his field. Sa kanyang bukid, nagkuhan siya ng binhi. So, number one, the kingdom of God as described in the Bible is not just a future heaven realm, but also God reigns in power, actively illustrated through parable and teaching about what it means to live in God's kingdom. Ha? Pag sinabi mo, nasaan ang Diyos, tumitangala ang mga tao? Sa langit. Diba? Amen? Pag tinanong mo, nasaan ang Diyos? Nasa langit. Aba na sinasabi ng Diyos? Ha? Kaya ang mga taong bubo sa salita ng Diyos, ano sinabi ng Panginoon? Matthew 18:20, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon, dahil ako ang pinag-uusapan nyo, tiyak na ron ako sa inyong kalagitnaan. Ang hinahanap ng Diyos, kahit kami, alimbawa, nag-uusap kami, nag-share kami ng Word of God. Ha? 3 lang kami. Diyan nagsimula ang El Shaddai. Hindi naman tayo nagsimula sa marami. Bible study tayo dito. Alimbawa, ako. At saka si Jeffrey. 2 na kami. Tapos yung asawa ni Estela, pangalan niya, pangalan mo, bro? Ha? Dodoy. Oh. Ilan na kami? 3 na kami. Pasado na kami sa requirements para mag-usap tungkol kay Kristo. Oh, Bible study. Okay. Nung magbasa ako ng Bible, 2 yung attender ko, automatic yon, the presence of God is here sa kalagitnaan namin. Amen? Tingnan ninyo. Kaya umiyak ako sa patutuo ni Kim P. De Leon, yung anak ni Joey De Leon. Panoorin yun, senior ko yun. Totoo yun. Yung sinabi niya. Pag wala ka na malapitan at para bagang pasan mo ng mundo, para bagang ang Diyos lang, kakausapin ka na ng Diyos. Kaya pababayaan ka lang yung mga taong nandyan sa Central, masaya ang buhay, pababayaan na ni Lord yun. Pag may sakit, may problema, lalapitin sa Diyos yun. Kaya, sabi ko, anong Panginoong gagawin ko? No? Para lumapit ng mga taong tigas ng ulo. Sabi ni Lord, pag may sakit, may problema yan, lalapitin yan. Ang dinasal ko, Panginoon, sana maraming magkasakit, maraming magka-problema para lumapit sa Panginoon. Aba, biglang naglindol yung napakalakas. Tandaan nyo, pag may trahedya, ang lahat ng simbahan, punong-puno ng tao yan. Nung magkaroon ng Mount Pinatubo, kahit sa bukid, may mga dumadalo. Di ba? Pero nung walang trahedya, pag inimbitahan mo, saka na. Pag inimbitahan mo, next time. Pag inimbitahan mo, sa sunod na lang. Pag inimbitahan mo, pakidasal na lang. No? Amen? Nung hindi pa nagkaroon ng trahedya yung Los Angeles, walang pupunta sa simbahan. Tingnan nyo, ang simbahan doon, chapel lang, napakayamang syudad. Walang puwang si Jesus. At alam nyo ba saan yung Hotel California? Yan ay dating simbahan, binintalang simbahan dahil wala ng pang-tustos sa maintenance dahil wala ng taong nagsisimba. Yan ang history ng Hotel California. Gusto niyo magpatugtog kayo mamaya pag uwi niyo. Hotel California. Di ba? O ngayon, nung magkaroon ng tragedy sila doon,
Lahat ng tao na masunog na yon, lahat ng tao, kneel down, lumuhod lahat, at nagbalik loob sa Diyos. At sinabi ng pastor, ay salamat naman, Lord. Ang mga taong ito ay kailangan kanila. No? Amen? Bakit kailangan pa ng tao magguray-guray yung katawan niya bago lumapit sa Diyos? Pwede ka namang lumapit sa Diyos na wala kang karamdaman ah. Pwede ka naman lumapit sa Diyos na wala kang problema. Ay napakasarap lumapit sa Diyos na wala kang aroy-aray. Napakasarap sumamba sa Panginoon nang malakas ang iyong katawan. Woo! Amen! Ah? Amen. Ako gusto ko pag matapos mission ko dito, malamanan na ito. Kasi dumating ako dito, ang attender, 15, kasama na yung choir. No? Ito ang tuwa ko, yung Sabado doon, puno na ngayon sa ano? Sa Ikong. Ha? Dati, may sobre kasi yun eh. Sus, ito na lang ba attender ngayon? 140, 130, paglinggo? Ngayon, sabi na isa, Sir, ubus na po yung ating ostya na 500, kulang na. No? Ibig sabihin, lumago, interesado yung tao. Amen? So ngayon, number 2, what does Jesus say the kingdom of God is like? Kingdom is like a treasure. Like a treasure hidden in the field for years, the accidentally found by trespasser. Alam mo kami mga treasure hunter. I'm a treasure hunter. No? Pag kami maghanap ng ginto, pahirapan yan. Ako ang investigador noon sabi ng boss namin sa Hokkaido, mayroon kaming grupo mga Hapon Hokkaido-sang. Kasi galing ako sa Japan mayroon akong history sa Japan. Sabi ng isang general, Baisandes, Philippines like a planting rice. Lahat na yata ng kayamanan ng buong Southeast Asia doon binaon ni General Yamashita. Really? Kaya, yung grupo namin, may mayaman kaming tawag noon, yung siyang kapitalista, bumili siya ng mga scanner galing sa Belgium, galing sa ibang bansa. Kaya nung makita ko si General Torre na hinanap si Kibuloy, dala-dala niya yung scanner. Sabi ko, yari ka dyan, Kibuloy. Kasi yung scanner na yan, nadiditik yan pati hininga mo. At makikita mo kahit 100 feet kung may ginto doon sa ilalim. Ang mga treasure hunter, matyaga yan. Katulad ng sinasabi dito, the kingdom of God like a treasure. Ang nahukay ko na higit pa sa treasure, Jesus my treasure. Kaya kinalimutan ko yung paghukay. Sumunod ako kay Jesus. Kasi si Kristo ang totoong kayamanan. Jesus my treasure. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Kaya nung masumpungan ko si Jesus, sabi ko, I will follow you. Sa iyo na ko, Lord. Kaya mga kayamanan na, ako marami akong mga bato-bato. Kasi yung mga kasama kong treasure hunter, pag nakahukay yan, binibigyan ako ng mga bato. Bato ni Darna, bato ni may pula, may itim, may green. Ang ginagawa ko naman, pinakat ko, ginawa ko mga sing-sing. Remembrance, sabi ko, Lord, sumunod na ako sa iyo, ikaw na ang treasure ko.
Pwede ba magsuot ako ng bato para sumigaw ako ng... Nakakatuwa, no? Nakakatuwa din nakita, binanggit yung treasure, ang kaharian ng Diyos daw. Ito, banggitin ko sa inyo. May parable sa Biblia na isang mayaman, mangangalakal, naghahanap ng ginto. Nung mahukay niya na nandoon ang ginto, binintan yung ari-arian niya at binili yung lugar na yon. Bakit? Mayroon pong nakabaong kayamanan. Tapos may isang mangangalakal, perlas. Alam mo ang perlas? Ang perlas, ang halaga niyan, million, billion. Nakatuklas siya ng perlas. Napanood kay Jessica Soho, yung isang mangingisda na hirap, may tinago siyang perlas doon sa ilalim ng kanyang higaan. Umabot na ng ilang daang milyong dolyar. Alam mo ba ang perlas? Lumalaki yan. May buhay kasi yan eh. Yung perlas na kasing kamao, umabot ng ilang taon, pagtingin niya, kalaki na. O sinabi ni Lord, bininta yung ari-arian at binili yung perlas na napakahalaga. Ganon kapatid. Si Kristo, nung makilala natin si Jesus, sinabi na natin, di kita may pagpapali sa anumang yaman dito sa daigdig. Di ko kayang mayo sa'yo, pagkat ikaw ang siyang buhay ko, ibigin kita. Ipagpapalit mo ba si Kristo sa buhay sa mundong ito? Lord, mawala ng lahat ng bagay, huwag ka lang mawala sa buhay ko, Panginoon. Yun ang mga totoong pinaghaharian ng Diyos. Amen po ba? Hindi niya ipinagpapalit ang Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Amen? Yun. Number 3, what are the 3 characteristics of the kingdom of God? May characteristic ang kaharian ng Diyos. Okay? Citizens love God, glory in Him, and love His law. In kingdom of God, characterized by 3, righteousness. Righteousness. Walang makapasok sa kaharian ng Diyos na makasalanan. Ang mga matuwid lamang, ang mga tao nagsisikap na mumuhay sa kabanalan, sila lang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang characteristic of the kingdom of God. Walang palakasan doon, walang lagayan doon. Pagpasok mo, mayroong aklat ng buhay doon. Sasabihin ni San Pedro, tingnan mo ang kanyang pangalan. Kung nakasulat sa aklat ng buhay, sabi ng anghel, San Pedro, wala dito. Sabi niya, doon ka sa kabila, sa impyerno, nandoon yung pangalan mo. Di ba sabi ni Lord? Mapalad kayo kung ang inyong mga pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen? Kaya nga dapat tanungin natin sa Lord, yung pangalan ko ba nakalista dyan? Sabi ng anghel, wala, absent ka lagi sa gawain. Hindi nyo alam, may receptionist dyan si Jesus? Yung mga absent ng absent. Sabi ni Lord, wala yan, pangalan nila. Di ba? Ngayon, the number 1 characteristic sa kingdom citizens of heaven, kasi mayroon tinatawag tayong citizen. Ang maswerte ang mga Pilipino, no? Filipino citizen. Pangalawa, senior citizen. Swerte yung mga senior citizen. Pangatlo, pag malapit ka ng mamatay, at ikaw ay nakapasok na sa righteousness, sabi yun, magiging heavenly citizen ka. Amen? Tingnan mo yung katabi nyo kung malapit na magiging
Heavenly citizen. Sabihin mo, matagal pa yan. May inalagaan pa si Rio ng pusa, kaya matagal pa yan, no? Alam mo, sabi ko nga, no, ang pusa, kasi yung kapatid ko may alagang pusa, yung preacher ng kapatid, pagdating ng kapatid ko, nag-aabang na ang pusa niya, binigay sa kanya, mahal siguro kasi parang julin yung mata. Tapos malaki. Pagdating ni Otol ko, pag naghubad siya, naghihintay yung pusa, nakatingin. At pag nagbihis na siya, pupunta na yung pusa, minamassage na yung likod niya. Wow! No? Mabuti pa yung pusa, marunong magmahal. Sabi ng mga babae sa asawa niyang sabungero, mabuti yung manok, hinihimas mo. Ako, wala nang himas-himas ito. Di ba? Alam mo ang hayop, tandaan ninyo, kaya mayroong mga taong humanap ng katulong para paalagaan yung aso, yung pusa. Bakit? Mahal na mahal nila yung pusa. At saka ang aso, pinakatapat sa lahat yun. Pusa. Amen? Ang tao, walang utang na loob. Pinakain mo na, tinulungan mo na, sisiraan ka pa. Ang mga taong yan, mabuti pa. Layuan mo na sila. Mahalin mo na lang yung pusa at aso. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen? Amen po ba? Okay. Ano pang karakteristik ng Kingdom of God? Number 1, righteousness. Number 2, peace. Ang mga tao, ang kaharian ng Diyos, walang awayan doon. Sabi, wala nang awayan sa kalangitan. Wala nang awayan sa kalangitan. Doon ay kaligtasan. Kaya, pag ang mga taong hindi maibigin sa kapayapaan, hindi po sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos papasukin doon sa kaharian niya, baka manggugulo ka. Ang papasukin lang ni Lord doon yung mga maibigin sa kapayapaan. Amen? Yon ang karakteristik. Now, number 3, karakteristik, peace in joy. Yung mga masayahin. Yung mga nakasimangot, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos yun. Kasi wala nakasimangot doon. Kasi pag pumasok ko na nakasimangot ko, baka makahawa ka pa doon. Gusto ni Lord lahat doon masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Woo! Amen? Okay. Number 4, what is the example of Kingdom of God? Anong example sa Kingdom of God? For example, considered in Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in the heaven, in His kingdom rules over all. Yan na yung awit. In His kingdom come, in His kingdom power and authority. Ayan. Kakantayin natin mamaya yan, no? Ang kaharian ng Diyos sa Kanyang trono ay, sinabi niya, establish His kingdom in the heaven, and His kingdom rules over all. And last, number 5, what are the 5 values? Akala nyo ang kaharian ng Diyos, may values din yun, Christian values. Hindi pwede doon yung hindi makapasa. Ano yung Christian values na yon? What are the 5 values of Kingdom of God? These 5 principles are not an exhaustive list, but are instead of sparkling of the standard God set place for us. Ano na yon? Ito na yung values natin, Values natin to live out an abundant kingdom-centered life on earth.
They are the principle. Number 1, promise. Pinangako ni Lord, mga anak, pupunta ako sa Ama. At ipaghanda ko kayo ng matitirahan. At kapag handa na ang inyong matitirahan, babalik ako at kukunin ko kayo. Sapagkat kung nasaan ako, dapat nandoon rin kayong kasama ko. Amen? Pagbalik ni Kristo at nandoon ka ulit sa mundo, hindi ka makakasama. Sasabihin ni Lord, nasaan si Lily? Nasaan si ganito? Ako nakatitira, si Sterlin, makakasama yan eh. Yung magkapatid, yung kababayan ko, no? Kilala ko gid mga Ilonggo sa ruwas, mga ano yan, mga reliyoso gid na. Okay, number 2, patient. Isa yan sa values na hinahanap ni Lord, yung mga taong, ano yung patient? Matiyaga? Mapagpasensya? O yun. Kailangan ugaliin mo yun. Magtiyaga ka lang, makapagpasensya ka. Hayaan mo na sila. Pasensyahan mo na lang mga taong yan. Number 3, praise. Pag hindi ka marunong magpuri, sumamba sa Diyos, disqualified ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya tingnan mo pag kumanta yung mga choir. Tungto ako sa mga choir eh. 4 lang sila, ang katumbas nila sa pag-awit, pagsayaw. Ang tawag ko diyan kay Winnie, parang si Pastora Winnie. Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus. Tingnan niyo pag ikaw ay punong-puno ng pagsamba sa Diyos, ay magiging masaya ang buhay mo. Okay, number 4, provision. Provision ni Lord. Lahat, binigyan ni Lord ng great provision. Ang langit ay para sa mga anak ng Diyos. Ang langit hindi po para sa demonyo. Ang langit para sa iyo at sa mga anak ng Diyos. Number 5 is power. Kapangyarihan. Ang mga anak ng Diyos may power. Hindi kili-kili power. There is power in your lips. There is power in your tongues. There is power in your eyes. Lahat ng katawan mo may power yan. Amen po ba? Okay, God said every knee bow, every tongue confess that Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Son of the living God. Tandaan nyo ang Diyos natin, siyang hari sa lahat ng mga hari. Lahat ng tuhod, luluhod yan sa harapan ng Diyos. Kahit yan yung mga powerful na mga hari, mga presidente, kahit sila pang most powerful country in the world. Sabi ni Lord, every knee shall bow. Amen? Amen po ba? Every tongue confess. Lahat ng hallelujah, magsasabi na sila ang Panginoon. Magsitayo tayong lahat. Sabihin mo, Panginoon, sana makapasa ako sa pamantayan mo. Sa pamantayan mo. O, taas ang kamay. Kailangan marunong ka mag-praise, magpuri. Hallelujah, hallelujah. Then close your eyes. Nasa kingdom ka na ng Panginoon, kapatid. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy pong pagpalain ang mga kapatid namin na nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban. I-bless mo po ang kanilang buhay, ang kanilang mga mahal sa buhay, at ang kanilang mga employer, maging ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito dahil alam namin nakakasiguro kami sa iyong mga kamay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon.
Manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Siya ang naghangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkatahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitang. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay, kahit saang dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayot ka at silang magtataas, nang hindi masaktan mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyong ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hila-hilay sakluluhan, aking ililigtas ng bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko't gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saigon Sacred Heart Church.